Alam mo yung madalas sinasabi ng mga tao kapag nasa abroad ka? Wow, ang yaman mo na siguro. Ang sarap ng buhay mo dyan. Nasa Australia ka na kasi. Well, totoo naman. Australia is a beautiful country. May mga beach, may mga parks, may mga magagalaan ka. Tapos madali ka lang rin makakabili ng kapeng espresso. Pero ang hindi alam ng karamihan, hindi lahat ng maganda madali. Kasi sa totoo lang, madaming mga Filipino dito ang hirap din. Hindi dahil tamad, kung hindi sa sobrang dami ng obligasyon. Kung estudyante ka, nandyan ang tuition, renta, bills, grocery, pamasahe. Lahat yan halos linggo-linggo o buwan-buwan, walang pahinga. At kapag hindi ka nakabayad, delikado. Kapag hindi ka nakabayad ng tuition fee, posibleng makancel yung COE mo. Pag na-cancel yung COE mo, posibleng mawala yung visa mo. Ayon sa Constar 2024 Consumers Pulse Report, nasa 35% daw ng mga tao dito sa Australia ang may personal debt. Hindi pa kasama dyan yung utang sa bahay. Ayon naman sa Salvation Army, nasa 46% daw ng mga tao dito sa Australia ang nagsimula ng 2025 nang may utang. Ibig sabihin, halos kalahati ng mga tao sa bansang to ay may hinahabol na mga bayarin. Ayon sa ASIC o sa Australian Security and Investment Commission, higit sa 5 milyon ang hirap makabayad sa utang dito sa Australia noong nakaraang taon. Kaya kung iisipin mo, sa bansang ganito kayaman, ganun karami ang mga taong may financial na problema. Paano pa yung mga estudyante o yung mga migrante na may mas mabababang sahod kumpara sa mga lokal? Sa telco bill pa nga lang, struggle na. Ayon sa Consumer Federation of Australia, isa sa 5 katao rito ang nagsabing minsan nahirapan silang magbayad ng phone bill o internet bill nila. At yung iba nga, kailangan pang gumamit ng afterpay o yung mga buy now pay later para lang ma-meet yung mga kailangan nila sa pang-araw-araw. Tapos syempre, tayo mga Pilipino, may mga responsibilidad pa tayo sa Pilipinas. Sabi nga ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa 38.34 billion US dollars ang naipadala ng mga OFW mula sa ibang bansa papuntang Pilipinas noon lang 2024. At ito ang pinakamalaki sa kasaysayan. At ang malaking parte niyan galing sa mga Filipino dito sa Australia. Di naman natin sila masisisi kasi pamilya yan. Pero dahil dyan, kahit na kumikita tayo rito, parang kulang pa rin. Madalas, sahod lang, pambayad agad. Yan yata yung tinatawag nilang paycheck to paycheck. O sa atin, kahit isang tuka, mas social lang ang setup. Kaya minsan parang nakakulong ka. Nakakulong sa bills, sa obligasyon, sa utang. Nakakulong sa pressure na kailangan mong kumayod palagi. At kahit na gusto mong magpahinga, hindi pwede. Pero ganun talaga, pinili natin to. Para sa future, para sa pamilya. Ang mahalaga, natututo tayong maging matalino sa pera. Kaya kung magpapadala ka ng pera sa Pilipinas, piliin mo yung sulit. Marami na ngayong gumagamit ng tap-tap send. Kasi mataas ang palitan tapos wala pang transfer fee kapag ka mobile wallet o bank transfer. Kung hindi mo pa ginagamit yung tap-tap send, pag ginamit mo yung code na TAPEMIL, magkakaroon ka ng additional $30 sa unang padala. Ito ang pa-welcome bonus nila. Kaya kung hindi mo pa nasusubukan, i-download mo na yung tap-tap send para mas madali, mas tipid, mas sulit yung mga ipapadala mong pera sa Pilipinas.